Isang napakalaking balitang yumanig sa buong bansa ngayong araw. Inaresto si Pangulong Kuting Jr. matapos lumabas sa mga mabibigat na ebidensyang kaugnay sa serye ng katiwalian. Ang pinagkakagugulat ng lahat, mismong kapatid niya na si Senadora Amy ang naglumantad upang isiwalat ang muling mga illegal na aktibidad ng Pangulo. Ayon kay Senator Amy, matagal na umano siyang may alam sa mga irregularidad sa pamahalaan, ngunit ngayon lamang siya nagpasya na magsalita para sa kapakanan ng bayan. Ibinunyag niya sa isang press conference ang ilang dokumento at testimonya na direktang nagugnay sa Pangulo sa mga kasong korupsyon, money laundering at pang-aabuso sa kapangyarihan. Dahil dito, agad na inakusyonan ng mga otoridad ang warrant of arrest na inisyu ng korte. Samantala, nagkakagulo ang Malacanang at buong gobyerno sa gitna ng napakainit na isyong ito. Maraming mamamayan ang nagpupunta ngayon sa mga lansangan, hinihingi ang buong katotohanan at katarungan. Sa mga darating na oras, inaasahan ang opisyal na payag mula sa palasyo at ng mga kinauukulan hinggil sa sitwasyon ng Pangulo sa kustodiya ng bansa. At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulok ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung ika nga, yung pangbirada nitong si Vice Sara. Kalmado lang, Benny Abante, nag-uumpisa pa lang tayo. At dito rin sa bahagi ng video natin na to, ang Department of Agriculture nagpa-press con. Sinusubukan nila yung kanilang 20 pesos na bigas. Anak ng to. Di mamaya panoorin natin anong klaseng kabalbalan yan. Dapat nilang ipakita sa ating mga kababayan na edible. Na makakain yung 20 pesos na bigas na yan. Pero base sa ating nakikita, sobrang puti yan. Parang hindi ata yan. Parang dinurado ata yan. Parang Angelica ata yung kinakain. Kinakain nyo na yan. Ito. At dito rin sa video na to, sumagot itong si John Vic Remulla, itong kapatid nito si Boying, kaugnay doon sa mga birada nitong si Senator Amy Marcos. At bumira na rin ang kapatid nito si Bangag, ito si... sumagot na rin itong si Marcos Jr. doon sa mga tirada nitong si Amy Marcos. Pasimple pa kayo Pasimple ka pa, Marcos Jr. Gusto mo rin namang manalo yung kapatid mo. Kala mo siguro, di namin kayo nakahalata, yung mga birada nyo, ano na yan premeditated na pag-usapan na ng magkapatid. Bonget, ading. Bibira ako sa'yo, pero kalmahan mo lang, huwag ka magalit kasi... Yan ang mga kinakailangan para, alam mo naman, tagilid ako sa mga survey. Umaalago yung 10 kandidato ni Digong, kailangan natin makapasok dyan. Para at least pagka panalo ko, 6 na taon, magpaparinig lang naman ako. Diba? Yun lang naman gagawin ko dyan. Huwag ko kayong magpabudol. Tapos na ang 2022, tapos na ang budulan. Etong panahon na to, ito na yung, kung tawagin, ito na yung... ganti natin dito sa mga walang yang Marcos na to. Pag sinabing walang yang Marcos, hindi nawawala dyan ang pangalan ni Amy Marcos. Pagka sinabi natin walang yang mga Marcos, laging kaakibat nung pangalan nitong si Amy Marcos. Magalit siya o magalit siya, wala tayong pakialam. Wala tayong pakialam. Basta ang atin dito, sigurado, sabihin na nilang pikit mata, hindi siya reasonable, kung ano pa man ang gustong itawag nila sa mga DDS Duterte supporter na hindi siya suporta kay Amy Marcos, sabihin nyo na gusto nyo sabihin dyan sa comment section. Pero ang tayo dito, 10 ang in-endorse ni Tatay Digong, 10 ang ating susuportahan. No ifs and no buts. Okay? Maliwanag ho yun mga kababayan. Wala hong maraming cheche-bureche dito sa PH Update. Ngayon, kung suportahan nyo talaga si Amy Marcos, nasa sa inyo, wala na tayong pakialam doon. Pero ang atin dito, ito ang kandidato natin. Ito yung mga kandidato na pinaglaban si dating Pangulong Rodrigo Duterte kahit na walang eleksyon. Yung iba dyan, kahit na alam nila na wala naman silang matatanggap in return kay Tatay Digong. Pinagtanggol nila si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakipagbalagbagan sila. Nandyan sila sa mga maisog rally. Nagsalita ho sila. Binanatan ho nila ang administrasyon kahit hindi ho nila kamag-anak itong si Marcos Jr.
So, require na pagkakamag-anak mo si Marcos Jr., babanatan mo. Yung standard na ibinibigay namin sa mga kandidato namin, itumba mo yon ng 100 beses. Kung ikaw kamag-anak, kapatid o pinsan nitong si Marcos Jr., iba ang igagawad naming standard sa pagbanat sa iyo, sa pagbanat kay Marcos Jr. Ika nga nitong si Ma'am Kifi. Yan si Ma'am Kifi. I love Ma'am Kifi. Ma'am Kifi, I love you. Diba? Ganun lang naman ho yun Ika nga nitong si Ma'am Kipichu, masyadong na-trauma ang sambayan ng Pilipino dyan sa pamilya na yan. Masyado silang maraming kinuha sa sambayan ng Pilipino. Kaya kung ang standard na ipapataw namin dito sa mga Marcos na to, hindi nyo naman ho kami masisisi. Lalo na dito kay Amy Marcos manggagamit. Di ba? Ano yan eleksyon di ba? Gamitan ho talaga yan sa totoong buhay nga, usong-usong gamitan pagka walang pakinabang sa yung tao, di ba? Ganun lang ho yun. Ito. Unahin na ho muna natin itong si DA Secretary Department of Agriculture ho tayo. Ang pangalan to secretary na to? Bahala na ho siya kung anong pangalan nito. Pero ang problema ho dito, yung kinakain nyo, paano makakasiguro sa bayan ng Pilipino na yan yung mabibili nila? Hindi ganyan gumagana yan. Hindi ho ganyan gumagana yan. Dapat, yarin lamang sinabi nyong galing sa farmers yan, mula sa pagsasaka, pagmil at pagbenta dyan sa 20 pesos na bigas na yan, dokumento nyo para talagang lalong kumbinsido. Kasi tayo ano nga ba lagi natin naririnig pag may hearing dyan sa dyan sa Senado. Meron daw silang kasabihan dyan At in-apply ho nila dito Sabi ho the proof of the pudding is in the eating. Ito si DA Secretary talagang liniteralo niya. Mga bonjing talaga to mga to. Liniteralo talaga. Nagpasaing pa ng 2 rice cooker. Ito panoorin mo natin. The proof of the 20 pesos na bigas kung gaano kasarap is in the eating. Ika nga nito si DA Secretary. Panoorin mo natin. Marami na ako nakain. Hindi naman halata Brad Ayun naman, ang dami pa niya nalalaman. Ang dami na ako nakain. Hindi ka nga mukha ka nga hindi kumakain Baka pinipilit mo lang lunukin yan Sige, subo mo na yan. Okay. Para saan? Para ma-prove nyo yung point ni Bibi Sara na bulok yung 20 pesos na bigas na yan. Anak ng toko. Hindi ganyan gumagana yan. Hindi ang Department of Agriculture ang magsasabi na edible yung 20 pesos na bigas na yan. Akala ko ba ang roll out sa May 2 pa lang? Bakit meron ng ganyan? Ano yan, lokohan? Pambihira naman, Huwag nyo kaming daanin sa mga kapritsyo nyo na yan, Hindi gagana yan sa KPH update. Roll out pa lang sa May 2, tapos ngayon, ano yan? Ano yan, teaser? Ano yan, thriller? Pagka sa pelikula, dapat meron patikim. Ang magiging judge, diyan sa produkto, yung mga mismo nagbebenta. Lang yan. Hayaan nyo, yung mga makakabili at makakatikim, ang huhusga kung anong lasa ng 20 pesos na bigas na yan. Ganyan tayo lokohin ng administrasyon na to. Mantakin nyo, binibenta na nila, ginajudge pa nila. Ganyan sila sa administrasyon. Ang kukups nila. Pambihira. Ikaw na nagbibenta, ikaw pa nagsasabi kung masarap. Hayaan nyo yung bibili. Magbablog si Aling Esther. Nagluto siya, Aling Esther. Ito yung 20 pesos. Magtitrendo yan. Ito yung 20 pesos na bigas. Sila ang titikim. Sila ang magsasabi. Sila ang aamoy kung merong amoy o kung walang amoy. Wala, hindi para sa inyo dyan sa Department of Agriculture para ibida sa amin, ang bigas na yan. Hindi para kayo ang magsabi, lalantakan nyo pa talaga. Liniteral nitong si DA Secretary. Yung kasabihan, ibang klase talaga tong mama na to. Eto, rekta tayo dito kay John Vic. Kay John Vic Remulla, isa sa mga rinekomendang kasuhan ng komite nitong si Amy Marcos Desperado. Kaugnay dun sa mga nangyaring pag-kidnap dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin. Well, I'm happy
happy that she believes in due process. Oh, Unlike kayo lang ang hindi, no? the people that she's defending, at least she wants to go through the due process of how charges are filed and how guilt is asserted. So, natutuwa naman ako sa kanya na naniniwala siya sa due process. Pero naniniwala po ba kayo na may violations na? Well, it's due process. We'll have a chance to defend ourselves if it goes there. But I'm happy that it's due process that she believes in. Pero sir, Ayos na ayos, no? Kalmadong-kalmado lang. Yan ang confidence sa mga bangag. Yung confidence sila to the moon, di ba? Parang tama lang nila. Kaya lang naman sabihin ko ang mali nila. Parang ang mali nila. Hindi, tama nila. Kasi mga tama talaga yung mga yan eh. Wala namang ginawang mali ang mga yan, di ba? Oh. Eh, swerte nga si Tatay Digong may due process. Kayo pa, pinatikim niyo ng due process dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ganyan kakapalang mga pagmumukha nyo. Walang niya kayo. Pamumulitika daw yung nangyari. Again, we will have our chance to prove ourselves. Pero important is that Senator Amy believes in due process unlike the people that she follows. Unlike the people. Ano ba yung mga hindi sinunod na due process ni Tatay Digong? May dalang armas yung pusher. Titirahin yung ating pulis. Inunahan ng pulis. Ano due process na sabi mo? So, hayaan mo mamatay yung pulis. DILG secretary ka pa naman. Yun ho ang senaryo. Yun ho ang reality. Sa ground, higa nga ni Tatay Digong na hindi nyo alam kasi mga elitista, mga... Di ba? Mga higa nga sa mga magulang, sila yung mga konsentidor. Eh tayo kasi hindi tayo konsentidor. Pagka mali, mali yan. Pagka tama, palakpakan yan. Oh. Ay, alam nyo ba yung realidad sa ground? Oh, merong armas yung mga dealer, merong armas yung mga user dahil mga praning yung mga yan. Oh, magkakainkwentro. Oh, tututukan nila yung mga pulis. Sino gusto niyo mauna? Sino gusto niyo magurgor? Asan yung due process doon? Yun ang due process. Puprotektahan ng ating mga law enforcer yung kanilang mga sarili noong mga panahon na yon. Yun ang due process. Kailangan yun. Kasi pinag-aral yun ng Estado, pinaglilingkuran nun sa bayan ng Pilipino. Yung mga bangag, sino pinaglilingkuran nila? Yung mga adik, sino pinaglilingkuran nila? Yung mga politikong merong tapyas sa kinikita ng mga drug lord. Diba? Maraming politikong ganyan. Maraming naluging politiko. Diba? Nung panahon ni Tatay Digong, dahil na-dismantle yung kalakaran ng illegal na droga sa kanilang mga probinsya. Kaya ang daming galit kay Tatay Digong eh. Mantangin nyo, 6 na taon lupay-pay ang kanilang kita. Yung mga congressman, yung mga governor, yung mga nasa loob na, yung kung tawagin ni Tatay Digong, narco-politics. Yung mga politiko na sumausaw na diyan sa illegal na droga na yan. Kaya daming galit kay Tatay Diggs eh. Di ba? Daming galit kay Tatay Diggs sa mga politiko. Mga gobernador, mga mayor, involved sa droga. Oh, due process. Oh, yan sinasabi natin, yung due process, nalugi yung mga politiko na merong katkong sa kita ng illegal na droga nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya galit na galit sila sa kanya. Tama mali. Oh. Hindi ko sinasabi kasama si John Vic doon. Sinasabi ko lang, narco state na tayo noong dumating si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narco state tayo. Yun nung malinaw doon. Malinaw. Oh. At least alam na ni John Vic. Baka hindi nila alam na narco state na tayo nun. Dito na lang ho tayo. Kay uusapang bagag. Mamaya may joke time tayo ha. Abang lang kayo. Meron tayong joke time mamaya. Sino mga mahilig sa joke dyan? Ang taas ng paa. Oh, game. Everyone's entitled to their opinion. I disagree. I disagree. No. Everyone is entitled to their opinion. But I disagree. Bangag na bangag no? Oh, ang problema, Brad, hindi ka makapag-impromptu. Diba? Hindi ka yung tipong hanggang ganyan ka lang, hindi mo kaya mag-isip ng diretso kasi yun ang problema. Hindi mo kaya magpagtagisan, baka sa mga reporter lang masauplak ka. Baka kung ano pa masabi mo, manahimik ka na lang. O tama yung payo sa iyo ng PCO secretary. Yung si yung pangalan nito. Hilahin mo na yan, Brad. Takbo mo na yan, baka kung ano pang masabi niyan, yan. Yung PCO secretary niya ito sa gilid, hilahin mo na yung amo mo na yan, baka kung ano pang masabi sa media.
Baka kung ano pa masabi niya. Everyone stay entitled to their opinion. I disagree. Sabay takbo. Takot ka pala sa mga media eh. Si Tatay Digong, di ko ganyan. O, meron kayong issue. Alam, pag-usapan natin. Di kayo dito. Opo, bigay yung upuan media. Dito kami. Mag-usap kami dito. Anong titirahin natin? Anong pag-uusapan natin dito? Ganun si Tatay Digong. Pero ito, I disagree. Loko-loko. Ito, joke time muna tayo. Sinong gusto ng joke time? Siguro napanood nyo na ho itong joke time natin na to. Litan ko lang para talagang mabisang-mabisa itong si Dilipe. Ito. Joke time tayo ha. Joke time. Ito yung kung tawagin nila ito ito ang karibal ni Tamba. Nako Tamba, binulgar na nitong si Dilipe ang kanyang itinatagong pagnanasa. Ito, pakinggan nyo ito mga kababayan. The next president of the Philippines is from Mindanao, Zamboanga City, Manix Dalipe, number 1. Narinig yun ha? The next president of the Philippines. Manggagaling sa Zamboanga, Manix Dalipe. Paano ba yan, Tamba? Tablado ka dito kay Manix. Nangangampanya na siya Nangangampanya na siya sa 2020. Naku, tablado to si Tamba dito. Ulitin natin. The next president of the Philippines is from Mindanao, Zamboanga City, Manix Dalipe, number 1. Manix Dilipe. Joke time! Hoy Manix, baka hindi ka nakainom ng gamot mo ha. Baka baka di ka ninenervyos. Magkape ka nga, hoy! Langya ka. Next president daw ho siya, Manix Dilipe. Paano si Tamba? Nagagamitan kayo dyan? Langya kayo, paramihan na makukubra. Kumusta ba sa Zamboanga, Brad? Davao City na ba yan? Pagka ganun na, doon ka magbida-bida. Sa bagay, joke time nga pala. Huwag natin seryosohin yung mga banat niya. Baka umiyak yan si Manix Dalipe. Mahilig pa naman kaso yan. Ay, dami talagang dami mga bangag ngayong administrasyon na to. Dito na ako tayo. Sa paborito nitong si Mang Kipi. Mang Kipi, tito mo nagkakalat na naman. Tito niya. Game. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Nakakabigla po yung ginawa ninyo. Salamat. Hindi ko akalain. Habang ako'y nagpupunta dito, maraming umiiyak, pati ako napapaiyak na rin. Marunong ka palang umiyak, Brad. Anak ng toko, wala sa mukha, ha? Ibang congressman yan. Artista talaga itong mga to, no? Naiyak na rin. Oo. Maraming salamat po sa inyo. Okay po ako, huwag kayong mag-alala sa akin. At gusto kong sabihin sa inyo, no one can put a good man down. Wow. Wala akong pakialam kung siya pa ang Vice Presidente ng Pilipinas. Ba't ka umiiyak? Sino ba naman ako? Isang congressman lamang ng Manila. Sino ba naman daw ho siya? Ikaw, isa ka lang naman ho sa mga cops dyan sa House of Representatives. Langya ka. Ngayon, pabiktim ka. Ngayon, parang di ka makabasag pinggan na baklus. Parang di ka makabasag pinggan. Langya ka pagkatapos yung kinups-kups dyan sa House of Representatives, isang beses lang siya bumira, nag-iiyakan kayo. Ngayon, kayo ng mga biktima. Langya talaga tong si Benny Abante. Wag ganyan. Gusto mo, isalansanin natin dito yung mga kakupalan mo dyan sa House of Representatives? Langya ka. Gusto mo, isa-isahin natin yung mga kawalang yakang pinagsasabi mo doon? Ngayong panahon ng eleksyon, ikaw na ngayon ang victim. Langya talaga to si Benny Abante. Kaya walang respeto sa iyo ang sambayan ng Pilipino. Kaya pagka nakita nilang pagmumukha mo sa mga feeds ng ating mga kababayan, kulang lang mapamura. Dahil napakawalang hiya nyo ho. Pagkatapos yung binanat-banatan si Bibi Sara, ngayong sasagot na siya, ngayon kayo pabiktima. Langya ka, oo. Sayahan ng panahon ng Vice Presidente para pumunta dito
Akala ko, ang kanya lamang sasabihin ay kampanya ang kanyang mga senador. At ikampanya ang kanyang mayor. Yung pala, ako pala ang punto ng kanyang mga salita. Ako pala ang talagang sisiraan niya. Uy, binoto ko yun. Vice President. Eh, paano mo hindi boboto? Siya panalo noon. Kamanto ko ah. Wala naman boto mo si ano. Iboto mo si Kiko Pangilinan. Patalo yun eh. Siyempre magkiki-unity team ka noon. Yan ang mentalidad ng mga tao walang prinsipyo. Ha? Yung bandwagon mentality na kailangan na ho natin tanggalin ngayong mga panahon na to. Kilatisin, kilalanin, himayin kung sino yung talagang mga individual na mayroong tunay na pagmamahal dito sa bansa na to. Ang hirap po sa totoo lang mga kababayan. Ang hirap po, pagka itong mga politiko natin, kagaya nitong si Benny Abante, dahil mananalo na itong si ganito, dahil nakapwesto itong ama nitong si ganito, sila susuportahan natin. Kasi sila pinaka merong chance ang manalo. Pagka nanalo sila, di ba? Sa totoo lang ho mga kababayan, hay ang buhay ng mga vlogger and say mada talyanista vlogger. Kasi nasa kanila administrasyon. Tayo dito pinipilit nating basagin ang algorithm para makapasok itong ating mga video at maikampanya ang ating mga kandidato. Kung nagtataka ho kayo bakit as much as possible puro controversial ang gusto natin pag-usapan dito, dahil para mabasag natin, makalusot tayo sa algorithm at maikampanya itong mga kandidato na to. Anong dahilan? Ba't natin pinapalike, pinapashare ang video para kahit papaano magkaroon ho kayo ng ambag sa pangangampanya sa ating mga kandidato? Sige! Ako nang bahala sa pagsasalita, i-share nyo na lang at i-like ang video. Di ba? Magandang tingnan pag maraming views ang video. Totoo naman, magandang tingnan yon sa yung dashboard. Magandang tingnan. Pero mas magandang tingnan ho yan, kung yung ating mga kandidato, mananalo. Wala akong kwenta yung mga views na yan. Ikita dyan, yung iba dyan, yellow icon nga eh. Hindi nga kumikita eh. Pagka meron na nagmura dyan, meron nang medyo alanganin ang sinabi dyan, wala na akong kita yung video na yan. Di ba? Ang atin lang ho dito, kaya gusto ho natin na mas maraming makarinig sa ating mga boses. Kahit sa ibang mga vlogger na, sige, marami dyan. Marami mas mahusay sa atin yan. Marami magaling dyan eh. Sino ba naman tayo? Pipitsugin lang naman ho tayo eh. Marami mahusay dyan. Kung sa tingin nyo, mas maiintindihan ng ating mga kababayan ang kanilang pagpapaliwanag kung bakit sila ang dapat manalo itong 10 na to. By all means, ano nyo ho sila? I-share nyo ho lahat ng video nila. Di ba? Yun lang naman ho ang atin. Mahirap po kasi kung ano lang, kung talagang naiintindihan nyo lang kung gaano kahalaga itong election na to. Merong halong takot, kaba, di ba? Kung naiisip nyo na mananalo, medyo sasaya kayo. Dahil kahit papaano, maibabalik na sa tamang landas ang ating bansa. Napakahirap po, napaka-crucial nitong eleksyon na to. Kaya, imbis na ikampanya natin yung mga manggagamit, pagtulong-tulungan ho natin itong 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung gusto niyo talagang extra suporta, si Kerubin at itong itong si Kerubin at itong si Gringo nasan. Doon kay BP, wag na kayo magdagdag. Panggulo pa yung mga yan eh. Soliduhin lang natin itong 10. Tandaan nyo lang ho, yung number nitong si Atty. Jim Bondoc. 10 yun lang ho. Kung sa tingin nyo, mas papaniwalaan ng mga kababayan natin, yung mga makakapanood sa mga video, yung mga ibang vlogger, i-share nyo ho lahat ng video nila. Marami ho dyan. Di mo natin maiisa-isa. Napakarami hong mahusay na vlogger dyan. Tayo, gaya-gaya lang naman ho tayo eh. Game. Binoto ko yun. Kasama nung dating mayor, binoto ko din yun. Oo. Ngayon, kahit kailan, hindi ko na iboboto yung dalawang yan. Pero bago tayo magluhaan dito, kumanta muna tayo. Naku lang yan ka. Kakanta ka pa talaga. Tanggalin na ho natin yung pagkanta nitong si Lolong. Na nagmamahal din po sa congressman na ito. Kay Yul Servo Nieto, na parang anak ko na rin. Gayuntin ang ating mayor,
si Hani Lacuna na Nako, si Ani magiging Lacuna. mayor muli ng Maynila. Wow. Sure Ngayon ka, din ha? po ang mga Baka chairman joke type din yan. na nandito ngayon at nagsalita. Maraming salamat po sa inyo. Talagang inyo pong pinadama sa akin ang pagmahal ninyo. Talaga pong ngayong gabi, naging, ano matatawag ko doon? Ano yung pansin nung natin doon sa mga binanata ni VP Sara, nag-usap-usap po sila, tayo. Kahit anong kakupalang ginawa natin dyan sa House of Representatives, basta tayo dito, mabait tayo. Hayaan yung magwala si Sara. Pakinggan niyo ang pagsasalita nitong gunggong na to. Mabait tayo, may krus nga tayo Pero pag sa House of Representatives, tayo yung mga ingratong, mga walang yang, di ba? Di malaman kung paano umasta. Pero ngayong kampanya, hayaan niyo si BP, kami ay mabait. Pinag-aksyon nga kami ng panahon ni Sara. Ganyan nung sila magsalita, sarap. Ha? Naging makasaysayan ang gabing ito sa ating lahat. Ako din ay nagpapasalamat kay Sara Duterte. Kung hindi sa kanya, hindi nyo gagawin, mga chairman, ang mga bagay na ito. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Laki ng bunganga. Meron lang akong ipapakitang mga video Oh yeah, ngayong pakita mo yan. gabi Game. para malaman po ninyo. Wag na o wag na raw. Sabi ng anak ko, wag na. O sige, makikinig ako sa kanya. Natatakot na ako dito Pag nakikita ko, natatakot na ako Noon siya natatakot sa akin Oo. Pero alam nyo, Hindi namin alam, sabihin mo, game. alam nyo, hindi ko alam kung bakit kinakailangan pang gawin ng ating Vice President yan, di ba? Nako. Wala naman siyang inaccuse sa akin Wala naman siyang nasabi na masama sa akin. Wala naman. Wala kaming masabing masama. Ang masasabi lang namin, noong binabanat-banatan mo si BP Sara, akala mo kung sino kang siga. Isang beses ka lang sagutin, umiiyak kang walang yaka. Kung matapang ka dyan sa House of Representatives, may nalalaman kang pasigaw-sigaw, sagutin mo si BP Sara, kagaya ng tono mo, dyan sa mga hearing dyan sa House of Representatives. Pero hindi yun ang script natin. Kayong dalo ni Chua. Kayo kumbaga, wala tayong negative campaigning. Tayo kung tawagin kung tawagin good vibes campaigning tayo dyan. Langya ka talaga, Ipakita lang yung ninakaw niyang picture sa Facebook ko. Ba't mo kasi linalabas ang dila mo? Walang yaka ngayon, di ka mapakali. Kasi nangita ng mga kababayan natin kung gaano kahaba dila mo. Huwag mong ilabas ang dila mo sa social media. Dila ka kasi ng dila. Parang kamukha mo yung naglutlo nung panahon ni Tatay Digong, yung singer na naglulutlo siya. Maglulutlo ka na lang, bibidyoan mo pa. Maglulutlo ka na lang. Langya ka. Kamukha ho niya, sa totoo lang, yung matandang naglulutlo. Katunayan yan, kalahati nga lang yun nakalagay sa Facebook ko. Yung kalahati nun, yung picture ni Albert Einstein na nakadila din Alam niyo kung bakit? Kasi gusto ko rin maging genius na katulad niya. Yung pala, palakpakan natin. Ito lagi kong sinasabi sa PH Update to. Marami tayong pangarap sa buhay natin na kailanman magiging pangarap na lang. Diba? Ang pangarap mo na yan na maging genius kasi naging nagpakasangkapan ka doon sa mga mangmang kaya ikaw daig mo pa yung mga mangmang. Diba? Ganyan. Huwag ka na pangangampanya, huwag ka na mag-quote ng verse. Diba? Para yung kongregasyon mo hindi nadadamay sa mga kabubuan mo. Alam nyo naman, ang pagdila po ay hindi po yung walang respeto. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yun
Ang mga Kasi, Brad, nagkapobya na kami. Yung huling dumila, ang tawag dito, nag-viral. Habang nakadila siya, naglululo siya. Yun ang problema dito. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!